1,100. Okay mga kaboss amo, so ito na nga yung karugtong ng in-upload ko kanina. So ngayon naman, ang gagawin naman natin ay i-assemble naman natin yung carburetor na binaklas natin. So step by step mga kaboss amo, papakita ko sa inyo. So una yan, ilagay na natin yung main jettings natin. Tapos ito naman yung slow jet. Dito naman nakapwesto yung slow jet natin. Yan. So una yung ilalagay yan, yung main jet tsaka yung slow jet. So tapos kaboss amo, pipihitin nyo lang siya ng pakanan para humigpit siya. Tapos ganoon rin yung gagawin nyo dito sa main jet. So yung main jet mga kaboss amo, siya yung pag umahagok yung motor natin. Yung slow jet naman kapag walang minor. So sila yung nababarahan. Tapos ginamitan ko lang ng plies para masigurado na mahigpit. Kasi hindi pwedeng makalas yan sa loob ng carburetor natin. Tapos kaboss amo, ito naman po yung floater natin. Ilalagay natin tong float valve bago natin isalpak. Yan, ganyan po yung pwesto niya. Yan, napakasimple lang niyan kaboss amo. Tapos kapag nalagay nyo na yung float valve, tsaka nyo ngayon ilulusot yung float valve doon sa mismong butas. Yan. Tapos relax ka muna kaboss amo. Tapos hanapin mo to, yung pin, lalagay mo yan dito para hindi matanggal yung floater natin. Yan, banayag lang ang paglagay mga kaboss amo. Isihan mo lang. Tapos galaw-galawin mo ng onti itong floater para malaman mo kung goods na yung pag-install mo. Tapos kuhain mo to kaboss amo, yung ating air fuel screw. So siya yung nagtitimpla ng hangin ng carburetor natin. So pag sobra sa gas kaboss amo, rich mixture. Then pag kulang naman, lean mixture. Tapos ilalagay nyo lang yung maliit na washer. Then ilalagay natin dito kaboss amo sa ating air fuel mixture screw. Tapos pakanan lang rin po ang higpit diyan. Tapos 'di ba dun sa unang video na nilabas ko, dapat binibilang mo kung ilang turns nakapwesto yung iyong tonohan. So dapat ibabalik mo rin siya sa dati para hindi mo mabago yung tono, yung sunog ng spark plug. So bilangin natin kaboss amo kung ilan. So ito, half, tapos 1 turns, tapos 1.5 turns, then 2 turns. Tapos pihitin nyo paigpit ng kaunti. So ito yung tono ko dito kaboss amo. So pwede nyo rin naman gayahin yun kasi standard naman yun na pagtotono sa ganitong klaseng carburetor. Yan. Tapos kaboss amo, kunin nyo lang tong pinakabaso ng ating carburetor. Then ilalagay nyo lang siyang ganyan. Hindi naman kayo magkakamali dyan dahil hindi nyo naman siya maisusuksok kung hindi siya sakto. Tapos kuhain nyo lang tong 3 tornilyo. Yan, ilalagay natin yan mga kaboss amo. Yan, so abang nilalagay ko yan, shoutout muna sa mga nakasuporta dito sa ating Facebook page. Huwag nyo rin kalimutan kaboss amo mag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin. So yan mga kaboss amo, higpitan lang yung 3 screw. Siyempre gamit ang Phillips screw. Tapos kung meron pa kayong mga request, so i-comment nyo lang diyan kaboss amo para magawa natin ng mga vlog. Yan, higpitan lang kaboss amo. So dapat wag masyadong gigil sa paghigpit kasi baka ma-lost thread. Tsaka baka mabusalsal yung mga tornilyo. Dapat easy lang kaboss amo. Alright, so yan kaboss amo, goods na. Pwede na isalpak itong carburetor na to. Ready na siya, nakatono na rin siya. So yun lang kaboss amo. Thank you. God bless.